Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mapagpalang oras po sa ating lahat at magandang gabi sa ating lahat ng araw ng linggo na kung saan ito po yung unang araw ng isang linggo. So mapag-aalang araw po sa atin. At bago po ako pumunta sa ating topic ngayon o agenda ay gusto ko po munang magpasalamat sa ating Supreme Founder na si Mahal na Haring Philemon Ondoc Reambunancia na siya pong founding chairman ng The Kingdom of God. Siya din po ang founding chairman ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At siya din po ang founding chairman ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Siya din po ang chairman and founding chairman ng The Philippine New Life Therapeutic Massage. At siya din po ang author ng aklat na Nunc Me Tangere o sa Ingles, Touch Me Now. His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Reambunancia at sa kanyang anak na si Mahal na Prince Rocky Y. Reambunancia na siya pong Chairman President ngayon ng The Kingdom of God, and siya rin po ang Chairman President ngayon ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa kanyang kapatid na si Haring Adolfo B. Reambunancia na siya pong Chairman President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At siya din po ang Chairman President ng The Philippine New Life Therapeutic Massage. At sa lahat po ng mga spiritual mothers, sa lahat po ng mga 12 tribo ni Jacob, sa lahat po ng mga 12 apostoles na kinabibilangan po ng ating regional king leader dito sa Region 2. Walang iba kundi si Haring Edgar Palorlegutom na nasa central office po ngayon sa Purok New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. At sa kanyang may bahay na si Reyna Rose Padillo. At sa lahat po ng mga provincial leaders dito sa loob ng karya ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Nakasama ko po ngayon si Haring Rubel Baltasar na nakadistino po dito sa probinsya po ng Quirino, si Haring Gerson del Rosario na nakadestino po dito sa Nueva Vizcaya, Region 2, at kay Haring Roger Pagumpana na kasama ko po na provincial leader din po dito sa probinsya ng Isabela, at sa mga kasabayan na din po namin iba na si Reyna Wilma Mercado na nakadestino rin po sa Nueva Vizcaya, at kay Reyna Shirley del Rosario na nakadestino rin po sa Vizcaya, Region 2. Nueva Vizcaya dito sa Region 2 na nasa London po siya ng United Kingdom. Magandang gabi, Reyna. At sa ating kapatid na mula din po sa Isabela, walang iba kundi si Haring Elino Daracan na nakadestino rin po sa Isabela dito sa Region 2, at si Haring Edelberto Lacerona na nakadestino rin po sa Isabela, Region 2, at si Haring Oliver Resurrection na nakadestino rin po sa Region 2 dito sa probinsya ng Isabela. So, magandang hapon po sa lahat. So hindi lang po dito sa Region 2, lahat-lahat po ng rehiyon dito sa bansang Pilipinas. Magandang gabi po sa ating lahat. At sa lahat po ng mga municipal leaders, lalong-lalo na po dito sa probinsya ng Quirino, sa probinsya ng Quirino, ay probinsya ng Isabela, at sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Magandang gabi po sa ating lahat. At sa lahat po ng mga municipal leaders dito sa loob ng karayaan ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. At sa lahat po ng mga barangay leaders
na kinabibilangan po ng ating dalawang leader ngayon dito, si Haring Nilo Perez at si Haring Nicomedes Serapio na isang dalawang barangay leader po dito sa probinsya ng Quirino. So magandang gabi po sa ating lahat. At batiin ko din po ang lahat ng mga coordinators at mga beneficiaries dito sa loob ng kumpanya na itinayo. So yung dalawang kumpanya na itinayo ni Mahal na Hari, yung The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation at yung The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So magandang gabi din po sa ating lahat. So mga kapatid, nandito na naman po kami upang ibigay sa inyo yung mga aral po ng aming Mahal na Supremo, walang iba kundi si Mahal na Haring Pilimon Ondoc Rayam Buenanza, patungkol po sa mga hiwaga na nakatago po dito po sa banal na kasulatan. So ito po yung plano ng ating Panginoong Diyos. Ngunit sabi ng aming Mahal na Supremo na kailangan bago natin mabuksan itong mga hiwaga dito sa banal na kasulatan, ay kailangan mo yung factors na sinasabi. May 4 na factors yung banal na kasulatan upang makita natin yung mga sikreto at yung mga hiwaga na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So yung 4 na yun, yung history, mathematics, science at saka prophecy. So yun po yung 4 na kailangan natin upang matuntun natin na kung ano yung mga sinasabi na mga hiwaga dito sa nakapaloob dito sa banal na kasulatan. So nandito po yung plano ng ating Panginoon na maging maganda ang ating sanlibutan. So, ibig sabihin, nandito kung paano tayo, nandito yung kaligtasan. So, ibig sabihin, ano ba yung pinaka sentro nitong banal na kasulatan, kundi yung kaligtasan. So, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, yun po yung kan. So, ano ba yung plano ng ating Panginoong Diyos? So, base po sa banal na kasulatan, sa nakasulat dito sa Daniel 2:44, sabi dito na sa mga panahon ng mga hari. Yare. So, ganito po ang mababasa. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ay maglalagay ng Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niya o'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito, at yao'y lalagi magpakailanman. So yun po yung plano ng ating Panginoong Diyos, ang magtayo ng kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. So yun po yung pinaka plano. So ibig sabihin, ito pala, itong banal na kasulatan ay ginawa upang gawin yung kanyang bahay o yung tahanan niya o yung kaharian ng Diyos. Nandito yung plano niya. So, nga lang, sabi ko nga, kailangan mo yung 4 factors of the Bible upang iyong mahanap kung ano nga ba yung gustong iparating ng mga hiwaga na nakapaloob dito sa banal na kasulatan. So, ano ba yung unang sabi? Kailangan natin ng history. So, kailangan pala natin malaman na kung saan ba nagsimula yung kaharian. Sapagkat sabi kasi ng iba na doon daw sa hindi maipaliwanag na kung saan man yan. Ang sabi naman ng ating Panginoon na itatatag. So, ibig sabihin, magtatayo talaga siya ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. So, ibig sabihin,
physical na mahahawakan yung kaharian. Physical na makikita. Hindi lang yung hindi lang ba yung panaginip lang. Yung hindi mo ma-explain. Kasi yung iba ngayon ay hindi na ma-explain yung kanilang paliwanag. Kaya nga hindi natin talaga makikita kung hindi natin yung maalaman yung 4 factors of the Bible kasi parang magiging dream na lang yung ating kaligtasan kung sasabihin natin na hindi natin maipaliwanag kung ano ba yung tunay na istorya ng kaharian ng Diyos dito sa sanlibutan. So, kahit tanungin nyo rin yung mga scientist talaga na magagaling talaga na sinasabi nila na dito talaga sa sanlibutan naganap ang mga kaharian na ganyan. Kaharian na naghari dito sa sanlibutan. So, ang unang pupuntahan natin na 4 factors ay itong history. So, magbase muna tayo dito sa history upang makita natin yung mga kaganapan dito sa sanlibutan. So, dito, hanapin natin kung ano nga ba yung istorya ng kaharian ng Diyos na ibinigay sa atin ng ating Panginoon mula pa sa kapanahonan ni Amang Jacob. Sapagkat sabi na banal na kasulatan sa Genesis 35:10-11, So, ganito po ang sinasabi. At sinabi sa kanya ng Diyos, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami. Dumami ka. Isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. So yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Diyan lumabas ang word na hari. Ibig sabihin, diyan din lumabas yung kaharian. So ibig sabihin, salaman ni Amang Jacob, nagsimula ang kaharian ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa kanyang balakang lalabas ang mga hari. So, kung gusto nating malaman ang istorya ng kaharian ng Diyos, ay kailangan nating malaman ang istorya ng talambuhay ni Jacob. Yun po yung sabi sa amin ng aming mahal na Supremo na si mahal na Haring Pilimon Ondok Reyambunansa sapagkat doon po tayo magsisimula sa kanyang mga laman, angkan sa kanyang mga anak. So, ano ang sabi sa banal na kasulatan sa Gawa 13:20-21? So, ganito po ang sinasabi. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay binigyan niya sila ng mga hukom hanggang kay Samuel na propeta. Sa 21. At pagkatapos ay nagsihingi sila ng hari at ibinigay ng Diyos sa kanila si Saul na anak ni Kis na isang lalaki sa angkan ni Benjamin sa loob ng 40 taon. So sabi kanina na ang hari ay lalabas sa iyong mga balakang. So historically, yung galaw ng panahon at yung galaw ng talambuhay ni Amang Jacob coincides, similar sila dito sa pagpapatunay dito sa banal na kasulatan. So ibig sabihin, si Amang Saul ay galing sa laman ni Amang Jacob. So, siya po ay naghari sa Jerusalem, sa Israel, sa 40 years. 40 years. So, pero bago yan, ayon sa banal na kasulatan, na binigyan muna sila ng mga hukom. So, yun nga po si Propeta Samuel at nagkaroon ng 2 anak, si Joel at si Abia. Yun po yung kanyang 2 anak.
sa mababasa sa 1 Samuel 8:1-2. Ngunit, dahil sa mga pagpapasya nila na hindi naman tugma sa mga judgment nila sa mga tao ay humiling yung tao. Kaya nga doon sabi kanina na humiling sila ng isang hari. At binigay sa kanila si Haring Saul at siya ay nagmula sa angkan ni Benjamin na anak ni Kis. So naghari po siya ng 40 years. So bakit 40 years? Kasi nagkaroon po siya ng kasalanan. So mababasa po sa 1 Samuel 15:9. So, ganito po ang sinabi. Ngunit hinayangan ni Saul at ang bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mabuti at yaong mga hindi nila lubos na linipol. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na linipol. So, yun po yung naging kasalanan niya sapagkat sabi ng Panginoon ay para bang patayin niya lahat yung angkan ni Agag. Ngunit tinira naman niya yung magaganda. Yung mga payat lang yung mga kanyang pinatay. So, yun po. Kaya nga nagalit yung Diyos. So, kaya nga naging 40 years lang yung kanyang pag-aari. So, inalis sa kanya yung umalis sa kanya yung espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin, yung kasi siya ay anointed. Ayon po sa 1 Samuel 13:1. Siya po yung anointed ni Propeta Samuel. So, naalis po sa kanya yun. So, ang pamulit sa kanya ay laman din ni Hari ani amang Jacob, si Haring David. Mababasa sa 1 mga Hari 2:11. Ngunit sa katandaan niya ay yun nga ay 1 Hari. So namatay siya. 1 mga Hari 2:11. So naghari din po siya ng 40 years. So yun po yung kanya. Sige lang, basahin mo yan rin. Basahin. 1 Hari 2:11. So, ganito po ang sinabi. At si David ay natulog nakasama ng kanyang mga magulang at nilibing sa bayan ni David sa 11. At ang mga araw na pinaghari ni David sa Israel ay 40 taon. 7 taong naghari siya sa Hebron at 33 taon naghari siya sa Jerusalem. So yun po, so natulog siya kasama ng kanyang mga ama. So doon po natapos ang kanyang paghari. So naghari din po siya ng 40 years. So yan po. So angkan po ni amang Huda sa angkan din ni Jacob. Ibig sabihin, align talaga sa history. Ibig sabihin, history talaga. So tama talaga yung sinabi ng ating Panginoon na si Malnari na history talaga para malaman natin kung saan nanggaling yung kaharian ng Diyos. So, angkan po ni Huda. So, ang pumalit naman po sa kanya si Haring Solomon. Nabasa sa 1 Crónicas 28:5. 1 Crónicas 28:5. So, ganito po ang sinabi. At sa lahat ng aking mga anak, sapagkat binigyan ako ng Panginoon ng maraming anak, pinili niya si Salomon na ang aking anak upang umupo sa luklukan ng kaharian ng Panginoon sa Israel. Sige pare. Sapa.
sa 6. At kaniyang sinabi sa akin, si Solomon na iyong anak ay isang magtatayo ng aking bahay at ng aking mga looban, sapagkat aking pinili siya upang maging anak ko at ako'y magiging kaniyang ama. So yun po, yung si Haring Solomon. So dyan po sa time na yan, dyan po itinayo yung bahay ng Diyos. Dyan po itinayo yung templo. Noong 967 BC. Hindi Leonardo. So sabi, itatayo niya yung bahay niya ni Haring Solomon. Ngunit, sabi mo nga, nagkasala naman. Sabi mga lisakan, Uno Mga Hari, 11:4-5. Uno Hari 11:4-5. 11:5. So, dyan po. Yan yung... So, ganito po ang sinabi. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astaroth, diyosa ng mga Sidonyo, at kay Melkom, na karumal-dumal ang mga Amonita. Oh, so, yun po. So, sinundan niya po yung mga gawain ng kanyang asawa na si Astaroth, na Diyos ng Sidonyo. So, kaya po, nagalit yung Diyos. So, anong ginawa? So, basahin mo sa kunwari sa, dyan din, sa 9 Gis. 9 Gis. Oo. So, ganito po ang sinabi. At nangyari sa katapusan ng 20 taon, nang si Solomon ay nakapagtayo ng 2 bahay, ng bahay ng Panginoon at ng bahay ng hari. 9 Gis. Gis pare. Ha? Gis. Gis 11. Ay, 9 Gis. At sila'y nagsisisagot sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon, kanilang Diyos, na naglabas sa kanilang mga magulang sa lupain ng Ehipto at nagsipanghawak sa ibang mga Diyos at sinamba nila at pinaglingkuran nila at kaya tinarating ng Panginoon sa kanila ang lahat ng kasamaang ito. Isa pare. At nangyari sa pagtatapos ng 20 taon, nang si Solomon ay nakapagtayo ng 2 bahay, ng bahay ng Panginoon at ng bahay ng hari. So doon, ang Panginoon ay nagalit. So hinati niya yung kaharian sa 2. So ibinigay niya sa kanyang anak na si Roboam at sa kanyang alipin na si Jeroboam. So dito, kay Roboam 2 at kay Roboam ay 10. At siya po ay naghari ng 40 years. Nabasa sa 1 Mga Hari 11:42. 1 Hari 11:42. 11:42. So, ganito po ang sinabi. At ang panahon na ipinaghari ni Solomon sa Jerusalem sa buong Israel ay 40 taon. So, yun po. So, 4 years siya. 40. So, 4 years. So, 963. Nung nagsimula siyang maghari sa Israel. So, plus 40 years. So, 37 years na lang yung kanya tatapusin niya kasi every millennium yan. So, matatapos yan 1,000 years. So, magiging, ito, positive, magiging negative na yan. So, pagtapos yan, so, 37 years, so, matapos yan ay negative 1,000. So, meron pang 3. So, minus 3. Pasok na.
So, mentally change the subtrahend and proceed to algebraic addition. So, to add two number 7 unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. So, Sign of the greater number. 1,000 minus 3 is 997. So, anong ipiprefix daw natin? Yung greatest number. So, natapos po ang kanyang paghahari sa kapanahon ng negative 997. So, dyan po, yung kaharian ay nawala na. Ibig sabihin, dung dati dito ay nag-iisa pa yan, dito na, nahati na. Sa kapanahonan ng kanyang anak na si Rehoboam at sa kanyang alipin na si Jeroboam. So dyan, negative 997. So maraming naghari dyan. So 20 na mga hari hanggang kay Sedekiyas. So dito, dumating yung kaparusahan sa Ezekiel 4:5. Basahin mo nga rin. Ezekiel 4:5. Ezekiel 4:5. Ganito po ang sinabi, sapagkat aking itinakda ang mga taon ng kanilang kasamaan upang maging sa iyo'y isang bilang ng mga araw. Sa makatuwid bagay 300 at 70 araw. Gayon mo dadanasin ang kasamaan ng sangbayan ni Israel. So yan po. So 390 years na kaparusahan. Ibig sabihin, wala yung wala yung guidance ng Diyos dyan. So nawala. Kasi pinarusahan sila eh. So hanggang sa kapanahonan ng 607, sa kapanahonan po ni Haring Sedekiyas. So dyan po yan, kapanahonan yan. Kapanahonan na rin yan ni Haring Nabucodonosor. Ngunit, sa kapanahonan yan, hindi na siya nagbibigay ba ng mga alkabala kay Haring Nabucodonosor. So nagalit si Nabucodonosor at hinuli si Sedekiyas sa Jericho ba. So nagtago siya sa loob pero bumutas siya. Ngunit nakita pa rin siya sa Jericho kaya tinanggal yung mata niya. So dun po yung kwento ng si Sedekiyas. So noong 606, so absolute na. Tanyag na. So wala na wala nang hari eh. Siya na yung kung alam mo kasi pag hari ka nun sa Israel, ikaw yung pinakamalakas, pinakamakapangyarihan. Ngunit pag napatay mo, ay tsak, ikaw din yung pinakamakapangyarihan. So, nung 606, ayan po. Andyan na po si Haring Nabucodonosor. Basahin mo sa kanari, Jeremias 25:9. Jeremias 25:9. So, ganito po ang sinasabi. Narito, ako'y magsusugo at kukunin ko ang lahat ng angkan ng hilagaan, sabi ng Panginoon. At ako'y magsusugo kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia, na aking lingkod at aking dadalhin sila laban sa lupaing ito at laban sa mga nananahan dito at laban sa lahat ng mga bansa ito sa palibot at aking lubos na lilipulin sila at gagawin ko silang katigilan at kasutsutan at mga walang hanggang kagibaan. So, sinugo pa siya para sirain lang yung bahay. Pero naisulat kasi, wala tayong magawa dyan. Sinugo siya para laban sa lahat ng mga bansa. So, kukunin na, kinuha niya lahat.
yung mga hari doon, yung mga prinsipe, upang gawing bihag at sinira niya yung bahay ng Diyos. So, ibig sabihin, yung Jerusalem dati, yung Israel, ay kanyang sinira ba? Para bang sinira talaga, kinuha lahat ng kayamanan. So, yun po yung naging papel ni Haring Nabucodonosor. So, naghari po siya ng maghahari sana siya ng 70 years, ngunit pinaikli ng Diyos. Mababasa sa San Mateo 24:22 dahil sa mga hirang. 24:22. So, ganito po ang sinabi ng Diyos. At maliban paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas, datapwat dahil sa mga hirang, ay paikliin ng mga araw na yaon. So, yun po yung kanya, yung years ng kanyang paghahari. From 606 less 68. So, 606 less 68. 538. 9. Carry 1. 16 minus 8. 5. 16 minus 8. 16 minus 8. 8. 9 minus 6. 3. 5. 538. So, natapos po ang kanyang paghahari noong taong 538 BC. So, sinong pumalit sa kanya? Saan mo nga rin sa kan? Daniel 5:25 hanggang 28. Daniel 5. 5:25 hanggang 28. Daniel 5:25 Okay na rin. hanggang 28. 8. So, ganito po ang sinabi. At ito ang simula na nalagda. Mini, tikel, aparsen. Sa 26. Sige. Ito ang kahulugan ng bagay. Mini, bilangin ng Diyos ang iyong kaharian at niwakasan. Sa 27. Tikel, ikaw ay tumimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Sa 28. Peres, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persya. So, yun po. So, ibinigay po sa Peres. Babylon. Persya. Binigay sa mga Medo-Persya. So, lumabas yung kamay. Yun kasi ginamit yung mga baso ba na galing sa bahay ng Diyos. Na inuman. So, nagalit ang Diyos. Lumabas. Na sulat. So, yung nakasulat, mini, tekel, aparsit. So, kinailangan din si Propeta Daniel. So, yan yung sabi ni Propeta Daniel na hinati yung kanyang kaharian at ibinigay sa Medes at sa Persya. So, dito po, ang hari po dito ay si Haring sa Medes, si Dario, at si Persya ay si Haring Ciro. So, naghari po sila ng 207 years. So, 538 minus 207. So, 1, 3. So, 331 BC. 331 BC, natapos ang paghahari ng bansang Medo-Persya. So, sinong nakatalo sa kanila? So, historically, kahit saan po natin tingnan talaga na mga
sulat o mga history ng mga library, makita po natin talaga na tinalo sila ng isang general na kailanman ay hindi na tatalo, si Alexander the Great ng Gresya. Si Alexander the Great. So, siya po yung yun po yung talaga yung sa kanya na kailanman ay hindi siya natalo sa digmaan. Si Alexander the Great. So, naghari po siya ng 163 years. So, from 331, so pababa naman nun. So, yan po. 2, 11 minus 3, 8. Nakikita ba sa video? 2, 12. 12 minus 6, 6. 2 minus 1 is 168 BC. So, dito na lang po sa baba niya. So, natapos po ang paghahari. Nagatindog kami dito. Itapay na pala natapos po ang paghahari ng Gresya noong panahong 168 BC. So, ang sumunod naman po sa kanya ay, tumalo po sa kanya, sa pamamagitan po ng giyera ay ang bansang Roma, na pinangungunahan po ng mga Caesars. So, andyan na po si Tiberius, Claudius, Augustus. Andyan na po sila, si Julius. So, naghari naman po sila ng 644 years. So, natapos na yung 168 na lang. So, hanggang 476 AD. So, after that. So, dyan po natapos yung 4 na karihan historically at base po sa banal na kasulatan. So, dito po sa kapanahonang ito, mula noon hanggang ngayon, ang karihan po ay nawala na. So, hindi na wala nang nagkakaisang karihan. So, mula po dito sa 4, ay nagkahiwa-hiwalay na. Dahil sa plano ng Diyos na siya yung magtatayo ng kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ngunit, pagkatapos, bago ang lahat mangyari ng mga yan, ay naibigay na kay Haring Nabucodonosor yung panaginip or vision. Dito sa mangyayari sa hinaharap. So, propesiya. Yung pumasok kay Haring Nabucodonosor. Nabukidnesar. So, panaginip. So, isipin mo, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ibinigay kay Haring Nabucodonosor. So, tingnan mo, ilang taon pa yan? 207, 163, 640, ang layo pa. Bago, pagkatapos niyan, naibigay na pala kay Haring Nabucodonosor yung propesiya. Ngunit, ang problema, hindi naman niya matandaan. Yan yung problema. Pagkagising niya, nakalimutan naman niya. Kaya nga, sa pamamagitan ng kanyang kapitan na si Ariok, ay naghanap siya ng mga manghuhula upang ibigay yung tamang sagot o tamang meaning ng kanyang panaginip at kung ano yung panaginip. So, meron silang batas doon na pag hindi na ibigay yung tunay na panaginip at kung ano yung meaning ay kanyang pupugutan. So,
yun po yung naging pasya ni Haring Nabucodonosor. Ngunit, swerte kasi bihag nila yung mga dati, yung mga prinsipe at yung mga propeta. So, isa doon si Propeta Daniel. So, nang nalaman yun ni Propeta Daniel, dali-dali siyang pumunta sa hari na kung maibigay nila yung kanyang panaginip at maibigay nila yung kung ano yung meaning nun, ay ititigil na niya yung kanyang ginawang pasya o batas na papatayin niya yung mga manghuhula na hindi makapagbigay ng kanyang meaning ng kanyang panaginip. So, pumayag naman dito ang hari na si Haring Nabucodonosor. So, kinagabihan, nanalangin sila. Si Propeta Daniel, kasama si Anania, Misael, at si Azaria. So, yun po. So, nanalangin sila na sana ibigay yung tamang panaginip ni Haring Nabucodonosor at yung tamang kahulugan ng panaginip ni Haring Nabucodonosor. So, hindi naman sila pinahiya ng Diyos, kundi binigay. So, nakikita lang, vision talaga nakikita nila. So, ang sabi dito, Daniel 2, 31 hanggang 35. Ari. Daniel 2. 31 hanggang 35. So, ganito po ang sinabi. Ikaw, o hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito ay makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam. Ay tumayo sa harap mo at ang inyong niyaoy kakilakilabot. Sa 32, tungkol sa larawang ito, ang kaniyang ulo ay dalisay na ginto. Ang kanyang dibdib at ang tiyan, mga bisig ay pilak. Ang kanyang tiyan, ang kanyang mga hita ay tanso. Sa 33, bakal ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Sa 34, yung tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi na mga kamay na tumama sa larawan sa kaniyang mga paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasag. Sa 35, nang magkagayoy ang bakal at putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na nagkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tagaraw at tinangay ng hangin na walang dakong masusumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Punto. So, yun po yung panaginip. So, panaginip pa lang yun, hindi pa binigay yung meaning. So, sabi doon ay isang malaking larawan na nakakakilabot o nakakatakot. So, yung larawan na yun ay nahati sa 5. So, sabi doon na ang ulo ay ginto. Ang kanyang balikat at ang kanyang bisig ay ang kanyang chest, ang kanyang dibdib at ang kanyang bisig ay pilak. Ang kanyang tiyan at ang kanyang hita ay tanso. Ang kanyang binti ay bakal. At ang kanyang mga paa ay nahati sa bakal at yung isa ay putik na luto. So, yun po. Yung, tapos,
may tumama na bato dito sa ginto, pilak, tanso, bakal at bakal na putik na luto. At naging parang mga dayami sa giikan. At yung bato ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. So yun po yung panaginip ni Haring Nabucodonosor. So ano po yung meaning nun? So ito, ano pa lang to? Parang talinhaga pa lang to. So ano naman yung meaning? So kahit naibigan nila sana, hindi pa rin sana. O hindi pa kumpleto yon. So meron pa palang meaning. So basahin natin sa Daniel 2:36 hanggang 45. Daniel 2:36. So, sa 36, ito ang panaginip at aming sasaysayin ang kahulugan ni Yaoy sa harap ng hari. Sa 37, ikaw, o hari, ay hari ng mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng kaluwalhatian. Sa 38, at alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid ay binigay sa iyong kamay at pinapagpuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. So, si Nabucodonosor yun. Siya yung ulo na ginto. Sa 39, at pagkatapos mo ay babangon ng ibang kaharian na mababa sa'yo. Sorry. At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mas mababa sa iyo. So, ang sumunod po sa kanya ay ang bansang Medo-Persia sa pamamagitan po ni Darius at ni Sirio. Diretso. At ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. So lalabas ulit yung isa pang kaharian na magpupuno sa buong lupa. Ito yung bansang Gresya sa pamamagitan po ni General Alexander the Great. So diretso. Sa 40, at ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay, ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat ng mga bagay. At kung paanong didikdikin ang bakal, ang lahat ng ito, siyang magkakaputol-putol at madidikdik. So yun po, yung bakal ay yung Rome. Hanggang 45 yan na rin. Sa 41. Matigas yung bakal. At yamang iyong nakita, ang mga paa at mga daliri ay isang bahagi ay putik na luto at magpapalyok. Luto ng magpapalyok. At isang bahagi ay bakal ay magiging kahariang hati. Ngunit magkaroon niyaong kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto. Sa 42. At kung paano ang mga daliri ng paa ay bakal, ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik. Magkakagayon ay ang kaharian na ang isang bahagi ay matibay at isang bahagi ay marupok. Sa 43. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto. Sila ay magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila nagkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Sa 44. At ng mga karawan ng mga haring yaon ay maglalagay ng Diyos sa langit ng isang kaharian
na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya o iiwan sa ibang bayan, kundi pagputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito, at yaoy lalagi magpakailanman. Sa 45. Okay na yan, okay? Okay na yan. So, yun po yung sinabi sa banal na kasulatan na si Haring Nabucodonosor ay siya yung ginto. At yung pangalawa na lalabas, na mas mababa sa kanya, ay ang bansang Medo-Persia. At yung ikatlo ay yung magpupuno sa lupa, yung si bansang Gresya. At yung bakal na sintibay ng bakal ay ang bansang Roma. At pagkatapos nun ay tumama yung bato dito sa ginto, pilak, tanso, bakal na at putik na luto at nagka hiwa-hiwalay o naging parang giikan na dayami at naging isang malaking bundok. Ang tanong, kung sino ba yung sumira dito sa huling kaharian? 1 Corinto 10:4. So, yung tumama dito sa lahat ng kaharian na ito ay sino? Yung batong yun? So, 1 Corinto plano pala ng Diyos din yun. 10:4. At lahat ay nagsiinom ng isang inuming ding yaon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong yaon sa Espiritu sa sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. So, yung batong tumama dito sa ginto, pilak, tanso, bakal ay sino? Yung bato at yung batong yun ay si Kristo. So, plano ng ating Panginoong Diyos. Lahat ito. So, ito po. Naisulat din to sa, hindi lang dito sa banal na kasulatan. Naisulat talaga sa history to. Itong pangyayaring tong mga to. O, kailangan natin lang mag-research. So, sabi nga ni Mahal na rin na, kailangan nating mag-aral para malaman natin ang mga kwento sa banal na kasulatan, sa kwento sa sanlibutan upang maiakma ba natin sa galaw ng panahon at sa galaw ng propesiya. So, ang tanong, kung bansa ang una na naghari, pangalawa ay bansa din ang bansang, so ang una ay Babylonia na naghari noong 606 hanggang 538 na si Haring Nabucodonosor. Pangalawa, ang bansang Medo-Persia. Pangatlo, ay ang bansang Gresya. Pang-apat, ang bansang Roma. Ang panglima kaya, nawala pa. Nasabi ng Diyos sa kapanahunang ito, so ibig sabihin, dito sa ika-5 bahagi, ay magtatayo ang Diyos ng hari, ay ng kaharian na kailanman ay di na magigiba. So, ibig sabihin, sa kapanahunang ito, sa kapanahunan ng bakal at putik na luto. So, ibig sabihin, nandito banda yung kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. So, ibig sabihin, pag bansa to, bansa, pangalawa, pangatlo, bansa, pang-apat, bansa, ibig sabihin, yung panglima, bansa talaga. Bansa sapagkat naayon po, hindi naman po pwedeng bansa yan, bansa, tapos sasabihin mo, doon naman, adi wala na, hindi na sila uniform, hindi na akma sa propesiya at sa vision na Haring Nabucodonosor na ibinigay ng ating Panginoong Diyos kay Propeta Daniel. So, ibig sabihin, dapat dito sa huli, sa kapanahonang ito, sa ika-5 ay bansa din yung lalabas. So, tama. Kasi sana, dito sana sa bansang Israel. Ngunit,
hindi naman po tinanggap. So, bagkos, hindi naman pinaniwalaan. Tapos, ipinako pa siya krus at pinatay. So, sabi niya, bago siya ipako at patay na sa San Mateo 21:42-43 na, hindi nyo ba nabasa sa mga kasulatan na ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulok? Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. So inalis at inibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Nagkakabunga. So yun po yung isang guideline natin, isang direksyon natin kung paano natin matutunton yung kaharian ng Diyos. So, bansang nagkakabunga. So, may isang utos pa na mahalin natin ang ating Panginoong Diyos. Sa paanong paraan? Nasundin natin ang kanyang mga utos na sabi sa Juan 14:15. So, paano natin mahalin? So, ang sabi, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag. So ito po yung history or kwento ng banal na kasulatan o history ng banal na kasulatan at history ng sanlibutan. So dito na po na nagtatapos yung konting ibinigay po sa akin ng ating mahal na Supremo, mahal na Haring Pilimon Ondok Reyambunansah. So, sa mga susunod, ang question na po dyan, nakita na po natin yung history ng kaharian ng Diyos. Ang tanong na po dyan ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, meron naman na tayong direksyon. Bansa na nagkakabunga. So, ibig sabihin, bansa lahat yan. So, maraming salamat po sa ating lahat. Lalong-lalo na po kay mahal na Haring Pilimon Ondok Reyambunansah at kay mahal na Prince Rocky Y. Reyambunansah. So, ang susunod ko pong tatawagin upang magsalita dito ay walang iba kundi si Haring Gerson del Rosario ng Provincial Leader ng Nueva Vizcaya Region 2.